Member KBP, oras sa buong kapuluan, 4 na minuto na makalipas sa alas 4 na umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Biyernes na tayo ngayon, January 10, 2025. Magkamali kayo ng petsa ha. Sa ulo ng ating mga balita, Translasyon 2025 umabot ng halos 21 oras bago na ipasok sa loob ng simbahan. Katatapos na translasyon, naging generally peaceful ayon naman sa NCRPO. Pista ng Jesus Nazareno dapat gawing inspirasyon sa pagharap sa mga pagsubok ng may pananampalataya ayon sa Pangulong BBM. Pero pakiusap naman natin sa mga lumalahok sa translasyon. Sana naman isa puso natin yung ating mga pagbabagong gustong gawin. Simulan natin sa pagmamanage ng basurang iiwanan natin. Basurang iniwan ng translasyon umabot ng hanggang kahabaan po ng Espanya. Hanggang ngayon, naglilinis yung mga taga-MMDA. 1.3 billion pesos grab case laban kay dating Vice President Binay at anak na si Junjun. Ibinasura naman ng Sandigan Bayan. Oy, Justice Ekong, magandang umaga po sa inyo ha. Siya ang bagong presiding justice po ng Sandigan Bayan. 2.65 million pesos na laga ng shabu itinago sa isang pouch ng coffee bean na kumpiska ng Bureau of Customs sa Clark, Pampanga. Sunog sumiklab sa residential area sa Maynila, isa ng sugatan. Nako, yung sunog ho sa Los Angeles, California, baka umabot na daw po sa mga dito po sa may Hollywood ha. Tabayanan po ninyo mga detalye ng mga balitang yan. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama natin ang buong radyo natin FM Nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng mga balita, mas mabagal ang naging takbo usad ng Translasyon 2025 kumpara noong nakaraang taon. Ito naging assessment ni Police Brigadier General Tomas Ibay, ang direktor ng Manila Police District sa katatapos na translasyon ng Pong Nazareno. Umabot ito ng halos 21 oras. Mas matagal kumpara sa halos 15 hours lamang na naitala noong 2024. Bagamat tradisyonal na tumatagal ng ilang oras upang makumpleto ang paglalakbay o prosesyon, sinabi ni Ibay na mas mabagal ang naging takbo ng translasyon dahil sa ilang mga kadahilanan tulad na lamang ng malaking bilang ng mga deboto na dumating at sabik na umakyat sa andas. Bukod dito itinulak lamang ngayon ang andas ng Jesus Nazareno, makaraang maputol ang mga lubid na humihila rito. Unang naputol ang lubid nang tumawid ang andas sa Finance Road patungo sa Ayala Boulevard kahapon ng umaga. Nasundan ito ng dumanaman ang prosesyon sa San Sebastian para sa tradisyonal na dungaw pasado alas 5 ng hapon. Ngunit sa kabila ng mas mabagal na usad ng andas, ang mga deboto ay patuloy na nagpakita ng kanilang matinding pananampalataya at debosyon sa buong kaganapan ng translasyon. Payapa sa naging pangkalahatang pagdiriwang ng Translasyon 2025. Ito naman ang pagtaya ng National Capital Regional Police Office matapos ang 21 oras na translasyon. Nasa 14,000 pinagsamang puwersa ng pulisya ng Maynila, National Capital Regional Police Office, Central Luzon, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology at Armed Forces of the Philippines ang nakakalat simula pa noong Miyerkules ng gabi sa Carino Grandstand hanggang sa Quiapo Church. Bukod sa mga nasagip na mga debotong nasaktan sa translasyon, wala namang nai-report na iba pang untoward incident. Ikraman ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. mariboto ng Jesus Nazareno na gawing inspirasyon ang pagdiriwang ng kapistahan nito na sumasalamin ng katatagan at pagkakaisa ng mga Pilipino. Ayon sa Pangulo, ang makasaysayang tradisyong ito ay dapat maging daan para harapin ang mga pagsubok ng may pananampalataya. Sa kanyang mensahe, sinabi ng Pangulo na napakalaking pagtitipon ng milyon deboto sa mga lansangan ng Maynila
ay isang patunay na pagkakaisa ng Pilipino. Ang kapistahan ng Poong Nazareno ay muling pagsubok ng pananampalataya ng mga deboto nang hindi umalis sa translasyon simula alas 4:41 na madaling araw at natapos nga kaninang 1:25 na ng madaling araw. Sumama pa rin sa translasyon ng Poong Jesus Nazareno ang pinakamatandang hijos del Nazareno na si Eugenio Loloboy Junco. Ang edad ho nito 78. Kwento po ni Loloboy, 15 anyos pa lamang siya noong naging hijos at panata niya na ito hanggang sa kanyang hanggang kaya ng kanyang katawan. Ngayon man, hindi na nakipagsabayan si Loloboy sa dagsa ng mga tao at malayo na lamang ito sa andas. Kaya lang, ang pakiusap nga natin, sana po sa mga lumahok, wag naman natin gawing basura ang lungsod ng Maynila. Umabot ho ng hanggang Espanya yung basurang nadaanan ho namin papunta sako-sako ha. Ibinasura naman ng Sandigan Bayan ang 1.3 billion peso grab case laban kay dating Vice President Jojo Binay at sa anak nitong si dating Makati Mayor Junjun Binay at iba pang mga akusado kaugnay ng manoy-manomaliang pagtatayo ng Makati Science High School noong 2013. Sa 86 na pahinang resolusyon ng Sandigan Bayan, pinagbigyan nito ang 6 na magkakahiwalay na demurrer to evidence na hirit ng mga akusado na naging daan para ibasura ang 13 kasong kriminal para sa graft and falsification na isinampa laban sa kanila. Sa resolusyon ay sinulat ni Associate Justice Rafael Lagos. Sinabi nitong nabigo ang prosekusyon sa mga iniharap nitong ebidensya para patunayan ang alegasyon laban sa magamang Binay at iba pang akusado. Hindi binigyan ng kredibilidad ng anti-graft court ang testimonya ng mga testigo na nagsasabing wala silang personal na kaalaman sa kaso at nagkaroon lamang sila ng espekulasyon sa mga nangyaring procurement process. Binigyan din pa ng Sandigan Bayan sa desisyon nito ang presumption of innocence pabor sa mga dependent sa criminal case na ginagarantihan naman ng konstitusyon. Magandang umaga, Pilipinas! 11 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga, lumagda naman sa isang 25-year lease agreement ang Philippine Amusement and Gaming Corporation at ang San Miguel Infrastructure. Ito ay naglalayong magtayo ng mga pasilidad sa 15 hektaryang nayong Pilipino property ng PAGCOR sa Pasay. Malaking konsiderasyon ang kasunduan sa pagpapatayo ng bagong corporate office building ng PAGCOR sa 2 hektaryang bahagi ng naturang property. Ayon sa PAGCOR, ang 13-hectare property ay gagamitin sa development ng infrastructure at mga pasilidad para naman sa rehabilitation program ng Ninoy Aquino International Airport. Ngayon ay nasa ilalim na po ng pangangasiwa ng San Miguel sa pamamagitan ng New NAIA Infrastructure Corporation. Agad namang ibinigay ng negosyanteng si Don Ramon Ang ng San Miguel ang 100 million pesos na advance rental at security deposit sa PAGCOR. Sabi naman ni PAGCOR Chair Al Tenco, ang ipapatayong mga gusali ng PAGCOR ay nagkakahalaga ng 2.45 billion pesos. Pero kahit piso hindi gagastos ang gobyerno dahil sagot ito ng PAGCOR o sagot ito ng San Miguel. Naharang ng Bureau of Customs, Port of Clark ang tangkang pagpupuslit ng 2.65 million pesos na halaga ng shabu. Itinago sa coffee bean pouch. Ang package ay nanggaling umano sa Estados Unidos, idineklara bilang gift item coffee bags, candy at mga snacks. Nakita ng mga tuhan sa X-ray inspection project na naging ang kahinahinalang laman ng package. Kaya tinarang ito at sumailalim sa physical examination noong December 19. Nang buksan ng package, nakita ng examiner ang 4 na coffee bag na may lamang 4 na vacuum sealed transparent pouch kung saan nakatago yung methamphetamine, hydrochloride o shabu. Ang timbang ho nito ay 390 grams. Nagsagawa ng laboratory analysis ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at nakumpirmang shabu ang laman ng naturang pakete. Naglabas ng warrant of seizure and detention laban sa package dahil sa paglabag sa Section 118, Section 119 at Section 1113 ng Republic Act 10863
o Customs Modernization and Tariff Act kaugnay ng at gayon din ang paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act o Republic Act 9165. Alinsunod naman sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos, pinagting ng Bureau of Customs sa ilalim ng pamumuno ni Commissioner Benvenido Rubio ang kampanya laban sa ilegal na droga at iba pang mga kontrabandong tinatangkang ipasok sa bansa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 14 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Para doon sa mga nag-aabang, alapang nanalo sa ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog. Pero kinarek ako ng mga listener natin kahapon. Ang premyo pala ngayong araw na ito ay 16,000 na. Hindi pala 14 kahapon, 15 pala kahapon. Kaya ngayon, dahil Biyernes, 16,000 na. Laki, ano ha? Sagutin nyo na kasi. Para hindi na lumaki. Ayan na. Ang inyong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6.85. Sundin ang tamang format po ng pagtatext, empty space, name slash, other slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. At ang mga sasagot sa atin online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan na. Ang clue. Huwag na muna magbigay ng clue. Nahulaan na yung karamihan ng mga items eh. Huwag na muna. Magtagpo-tagpo na lang muna kayo. Basta yung item number 1, item number 2 ay lahat makikita po sa bahay, sa opisina, sa eskwela. Yan ha. At ginagamit ho yan ng ating mga estudyante. Basta lahat gumagamit yan. Magandang umaga, Pilipinas! Sweetness ni na Alden Richard at saka ni Catherine Bernardo. Drama-drama lang daw para sa pelikula. Alamin natin na detalye mula kay Morley Alinio. Morley, good morning. Gising ng showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Tapos na, matagal ng pinanood. Kumita na ang pelikulang Hello Love Again, kung kaya tapos na rin ang ligawan ek-ek ni Alden Richards at nitong si Catherine Bernardo. Obvious na ang ligawan, ang pagpapakita ng sweet sa isa't isa ay drama-drama lang para pag-usapan ang kanilang pelikula. Eto na ang nakakaloka sa super mega nakakabaliw, Kuya Angel, dahil ang ligawang Alden at Catherine ay eme-eme lang, posibleng magkatuluyan talaga, magkabalikan talaga si Daniel Padilla at Catherine Bernardo dahil may gagawin silang proyekto ngayong 2025. Kaya inaasahan na posibleng mapatawad ni Catherine itong si Daniel Padilla na very obvious naman na talagang mahal ng naturang actress ang dating katipan. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley. Ay mga misi, sa may araw ba si Mr. Pag-uwi galing na trabaho, abay dalian sa germs sa katawan nila para labanan ng amoy araw at may pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter, pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman, recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya may say challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. 17 makalipan sa alas 4 ng umaga. Kabilang naman si Senator Amy Marcos sa mga kumukuyog ngayon sa 1% na taas kontribusyon ng Social Security System. Magsisimulang ipatupad ngayong Enero. Ayon kay Senator Amy, lalo pang mababawasan ang take-home pay ng mga empleyado. Lalong-lalo na ang mga minimum wage earner na apektado ngayon ng taas sa inflation at ng mahal na cost of living. Pinunto niya na hindi pa tuluyang nakaka-recover ang mga manggagawa, lalong-lalo na yung mga nasa micro, small and medium enterprises mula sa economic burden na dulot ng pandemya at ng mga inflationary pressures. Idiniin pa ni Senator Amy na posibleng magresulta ang mas mataas na kontribusyon sa mas mataas ding labor cost ng mga negosyante. Gayon din, mauwi ito sa pagsipa ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Imbis na agad ipatupad ang contribution hike, pinasisiguraan niya ng senadora sa SSS ang transparency at accountability. Matapos punahin ng Commission on Audit,
ang dami palang hindi pa nakukolekt ng bilyones yung hindi nakukolekta ng SSS. Ha? Nabigo kasi ang state insurer na kolektahin ang nasa mahigit 89 billion pesos na unpaid at unremitted premium contribution ng mga employer nitong 2023. Pinayuhan ni Senator Amy ang mga taga-SSS na huwag matulog sa pansitan. Pag-usahin ng koleksyon at palakasin ang enforcement laban sa mga delinquent employer na hindi nagre-remit ng kanilang kontribusyon. Magandang umaga sa mga taga-SSS. Meron ba silang spokesman? Parang ala eh. 14 na pamilya na wala ng tirahan sa sunog na nangyari naman sa Santa Ana, Maynila. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog sa ikalawang palapag ng isang bahay. Mabilis na kumalat sa iba pang mga kabayan sa A. Bonifacio Street sa Barangay 790. Isa ang nasugatan sa sunog, nagtamo ng minor burns. Tinatayang nasa 1.2 million pesos ang halaga ng pinsala mula sa nabanggit na sunog. Ako, ingat ho tayo, no ha? Yung sunog ho sa Los Angeles, California, malapit na daw umabot sa may bandang Hollywood. In fact, yung mga mamahaling bahay doon sa isang malaking kilalang subdivision, pinupuntahan yun eh. Oo, pagka nagpunta ka ng LA, talagang iikutan mo yun para ma-feel mo yung makakita mo yung bahay ng mga Taartich. Sunog! Tindi nitong wildfire. Magandang umaga po sa mga Pilipino dyan po sa Amerika. Ha? Ohayo gozaimasu sa mga Pilipino dyan po sa Japan. Magandang umaga din po sa ating mga kababayang nakatutok dyan sa Spain. Aba! Magandang umaga kay Mami and Daddy Romulia at Deo Manzano dyan po sa Spain. Buenos dias! Alas 4:20 ang oras sa buong kapuluan. Ay mga mamis, po pwede ho tayong mag-laundry day today ha. Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Away Formula, tanggal ang matitinding mancha based on test sa chocolate, mud, and 7-1 cotton. Gawa po ito ng ACS. Babalik tayo makalipas lamang ang ilang paalala. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 23 na makalipas ang alas 4 ng umaga. O baka may mga importanteng lakad kayo ngayong araw na ito ha. Magbaon ng proteksyon laban ho sa mikrobyo. Nandyan po ang Family Rubbing Alcohol. May dalawang options ho kayo na pwedeng pagpilian. Yung Family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng Family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yung po namang mabangong Family Rubbing Compound Improve Alcohol. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family Rubbing Alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa mga butik at convenience stores nationwide. Family Rubbing Alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. 24 makalipas ang alas 4. 5 regular members ng CPP-NPA-NTF sa Talacogon, Agusan del Sur sumuko. 11 taon din pala itong namundok ka. Detalye ng balita mula kay Jun Dimokotang Aris 19. Assalamualaikum Jun. Alaikum assalam Kuyang Angel. 5 regular members ng CPP-NPA ang panibagong voluntaryong sumuko sa pamunuan ng 26 Infantry Battalion sa Talacogon, Agusan del Sur. Sa impormasyon mula sa Talacogon LGU Information Office, sa tulong umano ng LGU at ng tribal leaders sa magitan ng LTFL-CAC, nagresulta ito sa pagkakumbinsi sa 5 NPA regular members mula sa SQ Loaders Sub-Regional Committee 2 at ang isa naman mula sa SQF NEO North Central Mindanao Regional Committee. Kasamang isinuko ng 5 ang kanilang mga gamit na armas, isang unit ng AK-47 rifle, isang unit ng M653, 5.56mm rifle, 2 units ng Garand rifles at isang unit ng carbine rifle at mga bala. Batay sa salaysay ng 5, natatakot na umano silang mamatay sa matinding gutom at pangungulila sa kanilang mga iniwanang mga asawa at mga anak. Ayon sa isa sa kanila na may alias na Jaya, ang mga bigong pangako na wala manong ni isang natupad after 11 years ng kanilang loyalty sa kilusang CPP-NPA-NDF
ay siyang dahilan ng pangarap nilang makabalik na sa normal na pamumuhay dahil sa matindi manong hirap sa loob. Hinangaan naman ang pamanuan ng 26 IB ang naging desisyon ng 5. Sana'y makatotohanan naman ang hangarin ng 5 para sa pagbabagong buhay at sisikapin naman ni Lieutenant Colonel Jose Redentor Helbuela sa tulong ng LGU at ng LTFL-CAC na ang lahat na nakahanay ng mga programa para sa mga surrenderers ay maibigay. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimacutat, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran June. 26 na makalipas ang alas 4. Ikinabahala naman ang Commandron ng Party List na posibleng hindi na mapigilan ang pagsipa ng medical cost sa Pilipinas ngayong taon. Ito'y matapos lumabas sa survey ng global advisory company na Willis Towers Watson. Natataas pa ng 18.3% ang medical insurance cost sa mga susunod na buwan. Ayon kay dating Assistant Secretary Cecil Santos, ang Chair Emeritus ng Philippine League of Private and Government Midwives at nominee po ng Commandron ng Party List, kailangan agad na maglatag ang gobyerno ng mahakbang upang maibsan ang mahal na gasto sa healthcare. Iminungkahi niyang palakasin at bigyan ng sapat na budget ng Philippine Health Insurance Corporation. Kaso nga, tinanggal nga ng subsidy upang masiguro ang universal coverage at mabawasan ang out-of-the-pocket expenses ng ating mga kababayan. Matatandang sa ilalim ng 2025 national budget, inilisan nga ng budget ang subsidiya ng health insurer na pinangangambang makaapekto naman sa mga benepisyong natatanggap ng mga miyembro nito. Ayon pa kay Asek Santos, kung siyang tatanungin, dapat magpatupad ng striktong price regulation sa mga gamot at medical services. Gaya ng price ceiling sa essential medicines at medical procedure. Dapat din niyang magbigay ng tax break sa mga ospital, mga klinika at iba pang health providers upang maibsan ang pasanin ng mga Pilipino at mag-alok ng mga insentibo sa mga ito upang makapagtatayo ng mga pasilidad sa mga rural at ang mga unserved regions. Nais din ng Commandron ng Party List na mag-invest ang national government sa health technology, kabilang ang pagpapalawak sa telemedicine upang maibaba ang halaga at mapahusay ang akses sa healthcare. Umapila naman ang grupo ng mga alkalde sa Department of Finance para sa full accounting ng 40% share ng mga lokal na pamahalaan mula sa national tax o pambansang buwis. Ayon sa Mayors for Good Governance, partikular na sa founder nito na si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, tila may mga short change o kulang sa mga natatanggap nilang tax share. Paliwanag ng alkalde, 31% lamang kasi ang kanilang natatanggap taliwan sa nakasaad sa Mandanas Garcia ruling na 40%. Binanggit din ni Mayor Magalong ang desisyon ng Korte Suprema noong 2018 kung saan may karapatan ng mga lokal na pamahalaan para sa share mula sa national government taxes at hindi lamang sa Internal Revenue Collections. Bunsod nitong apila ni Magalong kay Finance Secretary Ralph Recto, makikipagdialogo sa kanila ang Department of Finance para maipaliwanag kung paano nga ba ang computation ng tax year. Wala pang tugon si Recto kaugnay ng nasabing pagkilos ng mga mayor. Nako, delikado ito. Pagka ganitong nagre-reklamo na yung mga mayor. Truck at motorsiklo nasangkot sa aksidente. Dalawa namang babae ang sugatan sa Limay, Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Isang aksidente ang naganap sa Roman Highway, Barangay Townsat, Limay, Bataan. Alas 2 ng hapon kahapon. Ang insidente ay kinakasangkutan ito ng isang puting truck na may kargang flammable materials na minamaneho ni Christopher de Guzman sa Monte 36 anyos, residente ng Mabalas, San Rafael, Bulacan. At isang Suzuki Smash 115 na may sidecar kulay itim na minamaneho ni Joanna de los Reyes, residente ng Caltex Highway, Barangay Townsat, Limay, Bataan, at sakay ang paserong si Ginil Gutierrez, residente na nasabi din lugar. Ayon sa ulat, parehong bumibiyahe ang dalawang sasakyan patungong Balanga City nang biglang nag-overtake ang truck sa motorsiklo. Sa proseso, bumangga ang motorsiklo sa kanang gitnang bahagi ng truck na nagresulta sa malubhang pinsala sa driver ng motorsiklo at sa kanyang pasahero. Agad na isinugod ang mga biktima sa Bataan General Hospital para sa agarang medical na atensyon. Dinala ang driver ng truck
truck at ang parehong sasakyan sa Limay Municipal Police Station para sa tamang disposisyon. Samantala sa update report mula kay Limay Chief of Police, Police Major Mantayb Jalman, nasa maayos na kalagayan ang dalawang babaeng biktima sa aksidente at nakikipag-areglo na ang driver na sasagutin nito ang lahat ng gastusin sa ospital. Danny Kumilang, RH37 DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. Maya paaba kay kayungan sa ating makababayan dyan po naman sa Pampanga. Itinanggi ni Manila Mayor Hani Lacuna ang manoy mahigit kalahating milyong pisong utang ng lungsod mula sa waste management firm na Lionel Waste Management Corporation. Sinabi ni Mayor Lacuna na bayaran na ng lungsod ang naunang 4 na buwan ng taong 2024 at available naman ang pondong mahigit sa 131 million pesos para sa serbisyo ng Lionel mula May hanggang June. Hindi niya ito masasabing utang kung hindi due and demandable kagaya ng nakasaad sa kanilang kontrata. Nakahanda rin na niya ang records ng Office of the City Treasurer sa anumang aligasyon na ipupukol tungkol dito. Una ng pinabulaanan ng kumpanyang Lionel na hindi nila inabandona ang trabaho, inabisuhan umano sila ni Mayor Hani noong Setyembre ng 2024 na hindi na ito sasali sa bidding para sa garbage collection services para sa 2025 dahil sa lumalaking utang ng lungsod. Ginita man ng Lionel, pinulong pa nila ang kanilang mga tauhan noong December 23, 2024 para malaman na hanggang December 31, 2024 na lamang ang kanilang trabaho upang makapaghanda sa mas maraming hahakuting basura noong holiday season. Magandang umaga, Pilipinas! Oy, teka muna ha. Nananawagan po ang Inner Wheel Clubs of the Philippines. Inaanyayahan po ang mga miyembro nito at mga kaibigan, mga pamilya na dumalo sa 59th National Conference. Matagal pa naman pala ito. February 15 to 16 sa Premier Royce Hotel dyan po sa Clark, Pampanga. Magandang umaga, Pilipinas! Mayor Senny Mendoza ng Talisay, Batangas. Magandang umaga po sa inyo. Kumusta na ho kayo ha? Samantala, teka muna. Marami ho tayong babatiin ng happy birthday dahil birthday ngayon ng aking matagal ding naging ang tawag dito, personal assistant, si Mike Lacanlale, na ngayon po ay nakabase na dyan sa Cebu. Nagtatrabaho siya sa Court of Appeals. Happy birthday, Mike, Ayan, ito yung paborito ng mga justices dyan po sa Court of Appeals. Happy birthday, Mike. Hindi ko na sasabihin, Mike, kung ilang taon ka na, pero siya po ay taga Pampanga. Ayan, Kabalen. Mike Lacanlale. Mike, Rosemary pangalan yan eh. Ay, happy birthday din sa aming ipinagmamalaking Vic Caragan. Pinabati ka, Boss Vic, ng mga miyembro ng Mapitagan class ng PMA. Dito pa naman. Happy birthday sa kanya kahapon sina Atty. Meneses, si Boss Nick, Happy birthday. Ay, at saka ito naman yung mga apo ng aking kapatid na si Leticia, Si Tis Encio, kasama ang kanyang mga cute na mga apo, Hindi yan. yung tanghalian namin kasama yung mga apo ni Mamita Tis, kasama yung kanyang mga cute na mga apo, Maganda umaga. Ala. Di ala. Sige, kung hindi, di makita Ayan, kita ho naman ninyo. Ang cute ng kanyang mga apo, Kasama nila ang kanilang tito. Ay, teka nga pala sa mga miyembro po ng PMA Retirees Association Incorporated, magkakaroon kayo ng General Assembly. Alam ko ngayong araw na ito yun ngayong araw na ito, magkakaroon kayo ng Annual General Membership Meeting. Kaya magparehistro na daw yung mga interesadong dumalo. Kador Plato, magandang umaga po sa inyo. Kay Justice Max De Leon ng Court of Appeals at saka syempre kay Ambassador Harry Amping. Maaga din gumising yan, And, congratulations nga pala sa pamunuan ng Panglao Bohol International Airport. Kayo naman, ginagayo nyo naman ang NAIA.
Kung sa naiya ho, ditabo ang mga CR, lalong-lalo na sa lounge, lounge party room. Lounge, may tabo at saka balde. Ngayon, medyo sosyal doon. Pagka naubusan ng tubig yung balde, di bote. Ayan, paghugas ng wet poo, di bote. Mineral water. Ano kayo? Wala yan. Mga bide-bide na yan. Mga malamig na mainit na upuan sa Japan. Wala yan. Kami sa Pilipinas, di bote, bottled water ang aming panghugas. Kasi alang tubig yung gripo. Ginaya ng Panglao International Airport. Ay, sus may Ginoo. Ala din daw silang tubig. Kaya timba-timba, balde-balde, at saka tabo ang gamit ng CR. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, nako. Pelikulang The Rapist ni Pepsi Paloma may papalabas nga ba sa mga sinihan? Alamin natin ang detalye mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. 19 counts of cyber libel ang isinampang reklamo ni Vic Soto laban sa direktor ng pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma na si Daryl Yap. Ang sabi ng comedian TV host, ito na raw ang sagot niya sa maraming nagtanong kung ano ang reaksyon niya sa teaser na inilabas ng naturang pelikula na kung saan ay binanggit nito ang pangalan niyang tinatanong kung ni-rape nga ba si Pepsi Paloma. Ang sabi ni Bossing Vic, kailangan niyang gawin para sa mga irresponsibleng gawain sa social media. Kaagad namang sinagot ito ni Daryl Yap sa kanyang Facebook account na ilang bahagi ng kanyang pahayag ay sinabi niyang kalayaan ng kahit na sino ang magsampa ng reklamo. Walang may monopolyo sa katarungan, lalo na sa katotohanan. Malaya ang sino man na magsampa ng reklamo para mas maging malinaw ang totoo dahil sa huli, katotohanan lang ang depensa sa lahat ng katarungan. End of quote. Pero ang kasunod na tanong dito ay kung may papalabas ba ang pelikula dahil sa aming pagkakaalam, hindi raw ito pwedeng i-review ng MTRCB dahil sa may kaso o may nakasampang reklamo at nag-file sila ng writ of habeas data. Ayon sa ilang napagtanungan namin, itong habeas data ay protection sa privacy ng isang tao. Kinatigan daw ito ng korte kaya kahit mag-post sa social media na madadamay ang private life ng isang tao ay hindi ito pwede. Pero ang sabi ng abogado ni Vic Soto na si Attorney Enrique Buco de la Cruz, titingnan pa rin nila kung ano ang nakasaad sa mga ipagbabawal ng korte. Wala pa raw sila kasing nakuhang kopya. Ang MTRCB naman ay wala pang pahayag kung i-review nila o hindi ang pelikulang ito. Sa pagkakaalam namin ay hindi pa naman ito isinumite ni Direk Daryl Yap. Pero tingnan natin kung ano ang magiging desisyon ng MTRCB kung sakaling isumite na ito for review. Gusto na lang manahimik ni Vic Soto pagkatapos siyang magsampa ng reklamo basta nasa piskalya na raw ito at naniniwala naman daw siya sa ating justice system. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Gorgie. Suportado naman ang Kamara de Representantes sa ilalim ng pamumuno ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang mga inisyatiba ng administrasyon ng Pangulong BBM sa paglaban sa kahirapan at pagpapalakas ng ekonomiya kasama ang pagkakaroon ng tiyak na supply ng pagkain. Ito ang sinabi ni House Assistant Majority Leader at Tingog Party List Representative Juna Sidre. Matapos lumabas ang resulta ng Social Weather Station Survey kung saan 63% ng mga pamilyang Pilipino ang nagsasabi na sila ay mahirap. Nakamataas ito sa nakalipas na 21 taon. Ayon kay Sidre, ang resulta ng survey ay patunay ng pangangailangan na masolusyonan ang problema. Sinabi pa ni Sidre na inilungsad ng Kamara ang Murang Pagkain Super Committee na tinatawag ding Quinta Committee upang mahanapan ng solusyon ng mga problema kaugnay ng mataas na presyo ng pagkain gaya ng smuggling at paglaban sa issue ng problema o panghina ng ating supply chain. Nakikipag-ugnayan na rin ang komite sa mga ahensya gaya ng National Bureau of Investigation at Bureau of Internal Revenue upang matukoy ang mga negosyanteng nagsasamantala. Nakikipag-ugnayan na rin ang Kamara sa Executive Branch upang maisulong ang mga programa. Kasama daw dito yung 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program at iba pang economic stimulus measure na makatutulong sa pagbabawas ng kahirapan sa bansa. Hindi naman kontento si Senator Amy Marcos sa pagbaba ng unemployment rate sa Pilipinas. Sa report kasi ng Philippine Statistics Authority, bumaba ng 1.66 million katao ang jobless o walang trabaho noong Nobyembre ng 2024 mula sa 1.97 million ng Oktubre ng nakalipas na taon.
Ayon kay Senator Amy mismo, ang National Economic and Development Authority na rin ang nagsasabi sa isang pagdinig ng Senado na ang kalidad ng trabaho ang dahilan kung bakit hindi direktang ramdam ang pagbaba ng antas ng kahirapan. Para matugunan ito, pinatututukan ng Senado ang mga inisyatiba at mga panukala na lilikha ng pantay na akses sa dekalidad na trabaho at tututok din sa workforce development. Kabilang sa minumungkahi ni Senator Amy ang pag-modernize sa education system para tumugma sa kurikula sa pangangailangan ng modern workforce at pagtuunan din ang digital literacy at soft skills ng ating mga kababayan. Ang problema lang, tinanggal nga yung budget doon eh. Nais din ito na magkaroon ng partnership sa mga industriyang lilikha ng training program na maghahanda sa mga manggagawa sa high-demand sector gaya ng technology, healthcare at renewable energy. Sinabi pa ni Senator Amy, dapat maisulong din ang pagpopondo para sa research and development, paglikha ng mga hub para sa technology at entrepreneurship at suportahan ang mga maliliit na negosyante sa pamamagitan ng tax incentive, pagbibigay ng kapital o access sa kapital para sa startup at small enterprises na lilikha ng maraming trabaho para sa mga Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Ay nako, kung sana ho sumusuporta katulad ho ng ginagawa ho ng lokal na pamahalaan dyan ho sa Quezon. Ano ha? Tulungan natin yung ating mga magsasaka. Ang tinutukoy po natin ay ang tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate ho kasi ay produkto ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material na kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim ng mga nyugan. Kaya ngayon hindi na sila umaasa na lamang sa kopra. Meron na silang sariling brand ng tsokolate. Ang tangerine chocolate, available yan sa 0919-095-5935. Tinulungan po yan ng DTI at saka ng DUST kaya't na kahit ito po ay gawang lokal, taste and looks global. Ang tangerine chocolate po ay available din po sa tangerinechocolate.ph. Nasa mga 10 variants po yung available dyan. I-check na lamang ho ninyo. Po pwede ho kayong umorder online. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino magbagmalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik po natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 4:42 ang oras sa buong kapuluan. Inanunsyo naman ng Department of Agriculture ang serye ng mga tagumpay nito sa 2024, katuwang ang mga agricultural attaché na nakakalat sa buong mundo. Ang mga tagumpay na ito ay nagpatatag sa agricultural export ng Pilipinas, nagpalaki sa international partnership at nagbukas ng mga bagong oportunidad sa mga lokal na magsasaka at mga mangingisda, din sa mga mamumuhunan at mga negosyo. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ang mga mahalagang tagumpay na ito ay nagpasok ng bilyon-bilyong pisong kita sa export na sumusuporta sa ating mga sakahan, yan din sa sektor ng pangisda at kahit paano daw po ay nabawasan ang ating agricultural trade deficit. Pinalakas din ang ating mga agricultural attaché ang bilateral at multilateral relationship na pinakikinabangan ng mga Pilipinong magsasaka at mga mangingisda. Sa Thailand halimbawa, malaki ang naging papel ng DA attaché na si Annalyn Lopez para makapasok sa merkado ang 4 na Philippine fishery establishments sa Vietnam. Inalalayan din ito ang market expansion ng Philippine Durian sa Malaysia at pakikilahok ng Pilipinas sa prestigious na TAIPEX sa Anuga 2024 trade show kung saan 1.5 billion pesos ang kitang naipasok at mayroong mga karagdagan 3.5 bilyong pisong potensyal na kita. Sa China naman, naging mahalaga ang pagtatrabaho ng DA Councilor na si Jerome Bunye sa matagumpay na partisipasyon ng Pilipinas sa China International Import Expo kung saan 17 exhibitors na nakapagtala ng tinatayang $1.6 billion na kita at mga pledges. Nakita ang malakas na demand ng mga popular na produktong Pilipino tulad ng saging, durian, pinya at nyog at nagpatuloy din ng interes ng sa mga produktong Pilipino sa sektor ng agrikultura. Yan po naman dahil nga sa trabaho ng ating mga agricultural attaché. Maganda umaga, Pilipinas!
Pilipinas. Nasa 38 lugar sa bansa ang tinukoy ng Commission on Elections bilang areas of grave concern para naman sa midterm elections sa 2025. Ito'y nangangahulugan na ang 38 lugar ay nasa ilalim ng red category na may pinagsamang factor sa ilalim ng yellow category at serious armed threat at dapat ay nasa ilalim ng Comelec control. Karamihan sa mga ito ay nasa autonomous region in Muslim Mindanao, umaabot ng 32, tig-2 naman sa Cagayan Valley at Bicol Region at tig-1 sa Western at Eastern Visayas. Samantala meron namang 177 areas of concern na nasa ilalim ng orange category. 188 ang nasa yellow, mahigit 1,200 ang nasa ilalim ng green category. Tumutukoy ito sa mga lugar na walang security concerns at general peaceful at orderly ang pagdaraos ng darating na eleksyon. Maganda umaga, Pilipinas. Pick up na sinunog sa Umingan, Pangasinan, kinilala na ang natukoy ang pag-aari nito mula sa isang taga Kuyapo, Nueva Ecija. O kaya lang nawawala pa pala yung negosyante. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38 Freddy. Magkatungang ginagawang malalimang investigasyon ng Umingan Police Station at Kuyapo PNP hinggil sa sinunog na pick-up kamakaluan ng gabi sa poblasyon East Umingan. Sa report ni Umingan OIC Chief of Police Major Kathleen May Awingan, ang may-ari ng nasabing pick-up ay isang negosyante na kinilalang si Michael Lagrana ng Kuyapo Nueva Ecija na umano'y dinukot ito ng ilang armadong kalalakihan sa Kuyapo gabi ng Lunes. Habang ang kanyang sasakyan naman ay sinilaban sa poblasyon East Umingan, subalit ang madat nga ng mga autoridad na nagliliyab, nakalak ito at dahil sa mabilis na responde ng pamatay sunog, hindi natupok ang kabuuan ng pick-up at natira ang harapang bahagi ng sasakyan, partikular sa parte ng makina. Siyang nagpapatuloy pang investigasyon at paghanap sa biktimang si Lagrana. Ito si Freddy Pajardo, Aris 38, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Masantos siya kawasan ni Chika Emil sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pangasinan. 47 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Aba, oras na para tayo mag-ultabayo. Ano ba itong ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactostannin plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Hindi po kwentong kutsero at hindi po mga testimonial, kundi clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactostannin plasma. Kaya naman napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan na itataboy po nito yung mga toxins sa ating katawan, yun na pumasok na mga toxins, ano ha? At yan po ay nagagawa habang tayo po ay natutulog. Kaya natutulungan na nito na tayo magkaroon ng magandang tulog, nakapagpapahinga ang ating katawan para lang sa gayon sa kinabukasan maganda ang ating gising. May bagong sigla sa pagharap ng mga hamon ng panibagong bukas. Ayan. Ang Ultabayo po ay available sa Shopee at sa Lazada. Siguraduhin lamang galing ito sa Theoxis Health Ventures. Kung meron ho kayong mga concerns, mag-text ho kayo sa 0917-110-6580. Ang Ultabayo po ay kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Pero huwag natin kalimutan, ang Ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. 48 na makalipas sa ang alas 4 ng umaga, pagkamatay ng isang dalagita sa Leyte dahil sa food poisoning, wala din pong nangyaring gang rape ayon po naman sa findings ng PNP. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad, Jimmy. Itinanggi ng kapulisan na nagang-rape ang isang 12 anyos na dalagita. Ito ang sinabi ni Leyte Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Junicio Apas Jr. Base sa autopsy report na walang nakitang gang rape ang biktima, bagkus ito'y na food poison ang dumalo sa isang birthday celebration sa barangay Cavite East, Palo, Leyte nang kumain at nag-inuman. Kinilala ang biktima si alias Jen, 12 anyos, residente ng Kalanaypawan sa lungsod ng Tacloban. Nakauwi pa ang biktima sa Kalangbahay, subalit nakaranas na masamang naramdaman sa katawan kaya itinakbo ito sa Tacloban City Hospital at binawian ng buhay. Ang mga nagakalat sa social media na nagangrip ang biktima ay walang katotohanan ayon sa kapulisan. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R-Stratetor Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jimmy Angay-Angay.
Durante 9 makalipas ang alas 4, pinuri naman ni Senator Bongo ang Philippine Health Insurance Corporation sa pinalawak nitong benepisyo sa sakit na kidney kasabay ng panawagang tiyakin namang may patutupad ang mga pangako ng mas mabuting healthcare services sa mga Pilipino. Si Senator Go ay isa sa mga masugid na taga-suporta ng mga reforma sa kalusugan. Nagpahayag din na matinding suporta sa PhilHealth sa pinalawak nitong pakete at mga benepisyo para sa mga may sakit sa puso, gayon din sa kidney transplant. Ayon sa Senador, ang enhanced benefits na naging epektibo January 1, 2025 ay isang magandang balita para sa mga miyembro ng PhilHealth. Higit sa 50,000 naman, higit sa 50% ang itinaas sa saklaw ng PhilHealth sa mga kidney transplant at angioplasty para sa atake sa puso. Ang kidney transplant package na dating 600,000 ay aabot na ngayon ng 800,000 pesos hanggang 2 million pesos ang benefit package. Ang angioplasty naman, nasa 30,000 lamang ang benefit package dati, itinaas na sa 530,000 pesos. Kaya kung kayo hindi miyembro ng PhilHealth, tabi magpamiyembro na ho kayo at magbayad ho kayo ng kontribusyon. Iginit pa ni Senator Bongo, dapat lamang na maramdaman ang ating mga kababayan ang tunay na malasakit sa kalusugan. At habang nagpapasalamat tayo sa State Health Insurer, mahalaga naman tiyakin din na lahat ng ipinapangakong reforma ay maayos at agad na maipatutupad. O nga naman, hindi lang puro kwento. Dumarami ang panawagan na pabor sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kasabay ng paglakas ng panawagan para sa accountability at transparency ng mga opisyal ng gobyerno lalong-lalo na sa paggamit ng pondo ng bayan. Ito naman ang sinabi ni Attorney Amando Berhil Ligutan, isa sa mga legal counsel ng mga complainant sa ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara. Matapos lumabas ang resulta ng survey ng Social Weather Station kung saan sinasabing 41% ng mga Pilipino ang pabor sa impeachment, 35% lamang ang tumutol, meron namang 19% na undecided. Ayon kay Attorney Ligutan, nasurpresa siya dahil sa maraming Pinoy palang pabor na ituloy ang impeachment laban kay BP Inday. Matatandaan na tumanggi si BP Inday na ipaliwanag kung paano nagastos ang confidential fund kasama ang pag-upa nito ng safe house sa halagang 91,000 pesos a day sa loob ng 11 araw. Ipinapakita niya ng resulta ng survey na pagod na mga Pilipino sa klase ng pamumulitika kung saan nagiging normal na ang kawalan ng pagpapahalaga sa tiwala ng publiko. Hindi naman ikinagulat ang mga kongresista resulta ng pinakabagong survey ng Social Weather Stations na nagpapakita ng suporta ng 41% ng mga Pilipino sa impeachment laban kay BP Sara dahil sa dami ng may ebidensya kaugnay ng paggamit ng confidential fund at sinasabing pagtataksil sa tiwala ng publiko. Ito ang nagreaksyon ni House Assistant Majority Leader at Zambales 1st District Representative J. Kong Hun at Deputy Majority Leader at La Union 1st District Congressman Paulo Ortega nang makita ang resulta ng survey. Ayon sa kanila, ipinapakita na namang ng survey na galit ang publiko sa umano'y maling paggamit ng kabuang 612.5 million pesos na confidential fund na inilaan sa Office of the Vice President, ganyan din sa Department of Education noong panahon ng kanyang panunungkulan bilang kalihim. Sinabi ni Congressman Kong Hoon na lumitaw sa pagdinig ng Kongreso ang umano'y mabibigat na may ebidensya kabilang dito ang mga pekeng benepisyaryo tulad namang ni Mary Grace Piatos at ang kahinahinalang transaksyon na pinagamitan ng confidential fund. 53 na makalipas ang alas 4 na umaga, nagsagawa naman ng background check ang Armed Forces of the Philippines sa lahat ng mga kandidato sa nalalapit na 2025 midterm elections. Layo ng hakbang na mapanatiling malinis ang darating na halalan at walang foreign actors o mga foreign national na makatatakbo sa anumang posisyon sa Pilipinas gaya lamang ng dismissed Banbantarlac Mayor na si Alice Guo. Ito'y para maiwasan ang anumang foreign funding na pwedeng magamit naman ng mga kandidato. Pagtitiyak naman ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., oras na may makita silang red flag na sa isang kandidato ay agad nang ipapaalam ito sa COMELEC para maaksyonan. Ito muna, bakit ang COMELEC bakit ang AFP ang nagsasagawa niyan? Bakit hindi ang CIDG at iba pang o kaya ibang mga, bakit hindi ang NBI, di ba?
Maganda umaga, Pilipinas! Magpapasaklolo ang Commission on Elections sa mga kaukulang ahensya para matiyak na malinis ang halalan ngayon 2025. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, makikipag-ugnayan sila sa Anti-Cybercrime Group, ganyan din sa National Bureau of Investigation para matiyak na hindi magagamit ang Artificial Intelligence o AI sa pagpapakalat ng misinformation at disinformation. Samantala, aminado naman si Chairman Garcia na hindi lamang cyberspace ang maaaring maimpluwensyahan dahil batid nila na talamak din ang vote buying. Ganman, dala niya sa bagong Miro system ng poll body, tiwala ang opisyal na hindi basta-basta mapapasok ang stand-alone nito na mga makina. Foreign funding, posibilidad yun. Hindi naman direct gagamit ng conduits yun. And therefore, gagamitin yung pera sa pamimili ng boto. Gagamitin para lang yung kanyang kampanya ay makapresente. Hindi rin tungkol sa paggamit ng AI. Yung mga makina namin, yung mapagmamalaki natin, stand-alone machine siya. Ibig sabihin, hindi siya nakakabit sa kahit anong kable. Alam ng lahat, para yan ay ma-influensyahan mo, kailangan may nakakabit yan na something. Maganda umaga, Pilipinas! 4 na minuto na lamang bago humagalas 5 ng umaga, bigo ang Bureau of Internal Revenue na makolekta ang target itong tobacco excise tax collection. Sa ulat ng BIR Head Revenue Executive Assistant na si Don Danon Galera, 134 billion pesos lamang ang nakolektang buwis sa sigarilyo noong nakarang taon, mas mababa kumpara sa 185 billion pesos na target collection noong 2023. Dahil dito patuloy ang paglipanan ng illegal na bentahan o kalakalan ng tobacco sa domestic market, online at paglipat ng mga consumers sa vape products. Ayan, kaya nga nagtataka mismo yung mga taga-COMELEC doon sa naging pronouncement ni Commissioner Lumagi sa flag raising ceremony nila noong Lunes, kung saan kinongratulate pa nito ang kanyang mga tuhanda sa job well done. Sabi yung mga taga-BIR, paano naging job well done? Hindi nga kami naka-goal kahit na isang buwan eh. Ang sabi nga nila, baka naman daw pwedeng tukuyin ni Commissioner Lumagi, anong buwan sila naka-goal? Ay, magandang umaga doon ho sa mga anak ng Diyos dyan ho sa BIR ha, na nalilipat na po promote kahit na hindi ho performer ha. Lalong-lalo daw yung isang taga-Pasay, nalipat na sa Pasig. Inaasang ihina ng lagpas pa sa 59 pesos kada dolyar ang halaga ng piso sa ikalawang quarter ng 2025. Ito'y sa gitna ng inaasahan namang patuloy na paglakas ng halaga ng dolyar sa Amerika. Pero ayon sa HSBC Economist for ASEAN o ASEAN si Chris Dakanay, lahat naman ng Asian currencies bababa ang halaga. Sa katunayan, ang Philippine peso pa niya magiging pinakamatatag kumpara sa iba. Sinabi ni Kanay, ilan sa mga pangunahing rason nito ay ang ekonomiya daw ng Pilipinas ang isa sa hindi gaanong naapektuhan ng biglaang pagbabago ng taripa sa Asian market. Ganyan din, may sapat daw na reserba ang Bangko Sentral ng Pilipinas at malakas ang ating domestic economic growth kumpara sa mga karatig bansa. Sa talapa ng ekonomista, maaaring sumadsad ng 60. Huwag naman sana. 60 hanggang 62 pesos per dollar, pero hindi naman daw ito lubos na makakapininsala sa ating ekonomiya. Ay, kaya maraming salamat po sa ating mga OFW ha, lalong-lalo na sa ating mga seafarers, sa ating mga land-based workers sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat po sa inyong sakripisyo. Maraming salamat po sa inyong tulong para manatiling matatag ang dolyar dito ho sa Pilipinas ha. Thank you, thank you, thank you. Magandang umaga sa mga Pilipino dyan sa Hong Kong. Ingat ho kayo. Michael Vincent. Boss Mike, iniintay namin ang tawag mo ha para kumustahin natin yung sinasabing pagkalat ng panibagong sakit na naman dyan po sa Hong Kong. Marami hong nababahala ha. Isiniwalat naman ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang manoy tinatawag na 777 scheme sa pamamahagi ng ayuda. Ito yung sinagot ng Kamara. Ito yung sa gitna ng paglipa ng pagkwestiyon o naglilipan ng mga pagkwestiyon sa intensyon ng ACAPANS kung saan hinala ng ilang kritiko gagamitin lamang ito para sa eleksyon. Ayon kay Magalong, ang 77 scheme o 77 scheme ay nangyayari tuwing namumudmod ng ACAP at iba pang mga ayuda ng pamahalaan.
Paliwanag ng alkalde sa ilalim ng sinasabing scheme, bawat kongresista na sasama sa payout ni House Speaker Martin Romualdez ay makatatanggap daw ng 7 million pesos para sa AIX o AKAP, 7 million para sa medical assistance for indigent patients at 7 million para naman sa tupad. Kung nakaapat ka ba naman na sortie, 21 times 4, that's 84 million pesos. Ilan yan? Ilan yan sumasama? Nung nalaman ng mga ibang congressman na meron pala yan, nagsamahan na lang. Pero ang sabi ho ng House of Representatives, hindi naman daw po totoo yan. At ang sabi ho ng COMELEC, dapat sa pamamahagi po ng AX, AKAP at iba pang mga, ayuda ha. Para sa mga tamad nating mga tamad, huwag naman kayong ganyan. Para ho doon sa mga umaasa na lamang sa ayuda, hindi daw pwede ang presence ng politiko kahit na tarpulin lang. Ha? Sana naman ay masunod. Maganda umaga, Pilipinas! Baguio City nananatiling top choice sa mga turista noong 2024. Pero hanggang ngayon naman kasi nga malamig dyan. Ang detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa RH 41. Romy, na imbag na bigat. Muling nga patunayan ng Baguio City ang reputasyon na top choice destination ng mga turista noong nakalipas na taon. Dahil ito sa napakaraming bilang ng mga bisita at sasakyan na bumuwas sa lungsod nitong katatapos na holiday season. Tanyag bilang summer capital of the Philippines, patuloy na umaakit ang Baguio ng mga turista dahil sa malamig nitong klima at nakakaakit na tanawin. Ayon sa isang turista, kinagigiliwan nila ang malamig na klima at positibong emosyon ng mga residente at masiglang kapaligiran. Anya ang lungsod ay may bukod tanging kalikasan, kasaysayan at modernong amenidad na patuloy na humihimok ng mga bisita na naghahanap ng tahimik na pahinga. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Just Gina. Inimpisa nang ipatupad ang 50% na dagdag sa benepisyo ng PhilHealth na unang sinulong ng Agri-Party List Representative na si Albert Wise Lee sa Kongreso. Ito ay bahagi ng commitment ni Lee na pukpukin ang Department of Health upang obligahin ang PhilHealth na dagdagan ang tulong para sa kanilang mga membro. Yan man sinabi ng kinatuan na hindi sapat ang 50% na adjustment sa health packages dahil sa bilyon-bilyong pisong unused funds pa rin ng PhilHealth. Ayon pa kay Willie Lee, mananatili ang kanyang kursada hanggat hindi nagiging libre ang gamot at pagpapaospital ng mga miyembro ng PhilHealth. Pinuri naman ng sektor sa kalusugan si Congressman Lee dahil sa walang humpay na panawagan ito sa PhilHealth na itodo ang dagdag na benepisyo sa publiko. Ay, baka kayo ho'y naghahanap din ng magandang investment opportunity dyan po sa dito ho sa Pilipinas. Yung mga kababayan natin pauwi ng Pilipinas. Available pa rin ho yung pinakamurang ready for occupancy unit ngayon with easiest term na inaalok po sa housing industry. Bantakin ho ninyo. 5% lamang ang down payment, pwede pang gives. Ang tinutukoy po natin ay may proyekto ng Westchester Realty. Yung Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor at saka Samira. Meron din po yung Sibera Prestige. Makipag-ugnayan po kayo dahil weekends sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Ang township na ito ay nasa loob, sa loob mismo ng township, nandun po yung iba't ibang mga amenities, palengke, eskwelahan, simbahan, pati munisipyo. Nandun ho mismo sa loob po ng township. Kaya't hindi na ho kayo bibiyahe ng malayo, hindi na kayo mamumroblema sa traffic. At higit sa lahat, sabi nga ni Maluc Cabral, ito ho ay hindi binabaha kahit na lumubog na ang maraming bahagi po ng Central Luzon. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. At kung ngayon pa ho kayo bibili ng bahay dito po sa mga proyektong ito na malapit lamang po sa Clark International Airport at Clark Economic Zone, may chance pa ho kayong manalo ng 25,000 pesos sa kanilang Royal Scratch and Win promo. Punta na! O dili kaya tawag na! Maganda umaga, Pilipinas! 4 na minuto makalipas ang alas 4, alas 5. Champion Detergent.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ang Umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas. 15,000. Tama, no? 15? 16. Ang gulo nyo naman kasi. Magkano ba? 16? Magdadagdag, mag-aabono ako yun, no? Ano, 17 sumobra? Ano ba kayo? Ewan na, kaya na ba tayo bumalik? Di ba Thursday? Thursday, Friday. Ay, oo nga. 16,000 na. Oo. 16,000 na naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Ito muna yung latest sa mga nagtatanong tungkol po sa malaimpyernong sunog na sumiklab sa Los Angeles, California. Ang pinakahuling natanggap nating ulat, kontrolado na ngayon. Kontrolado na ang malaimpyernong sunog na sumiklab sa Los Angeles, California. Ito ay matapos na humina ang ihip ng hangin na siyang lubusang nagpalakas ng apoy nitong mga nakarang araw na tumupok na sa ilang neighborhood sa LA. Yan man, ayon sa mga opisyal, nananatili pa rin ang extreme risk ng lakas ng apoy dahil sa nakaamba pa rin itong kumalat sa iba pang mga lugar. Sa ngayon, halos 180,000 katao ang naatasan na sumunod sa mandatory evacuation mula sa nasusunog na 29 acres o katampos ito ng 22,000 football fields. Sa huling tala ng Los Angeles County, 5 katao na ang nasawi pero nagpapatuloy pa niya ang sunog at pag-apula dito at posible pang madagdagan ang death toll. Sa mga kababayan natin dyan sa California, ingat po kayo ha. Lalong-lalo na po doon sa sabagay, ang Las Vegas, Nevada, Evan lang, malayo naman dyan, ano ha? Medyo malayo-layo, oo. Nandun yung aking brother-in-law, si Joel Rivas, so, yung sister-in-law ko, si Dina. Nandyan po sa Los Angeles, California. Magandang umaga din po sa ating Midnight Singers, pero nandiyan naman yan sa San Diego, California, ano ha? Medyo may kalayuan. Pero magandang umaga ho. Ang daming Pilipino ho dyan sa LA, ano ha? Oo, kaya ingat ho tayo ha. Samantala, namumurong bumaba ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan. Ayon kay Josel Dariaga, ang spokesperson ng Meralco, tinatayan nilang bababa ang singil ng kuryente dahil sa mababang generation charge at pagbagsak ng presyo sa Wholesale Electricity Spot Market OSM. Ayon kay Dariaga, nakatagta pa itong mag-anunsyo ng eksaktong halaga ng ibababa ng singil sa kuryente sa susunod na linggo. Bago ito, tumaas naman ang singil ng kuryente noong Disyembre ng 2024 ng 10 sentimo per kilowatt hour dahil naman sa tumaas na generation charge. Maganda Umaga Pilipinas. Mayorya ng mga Pilipino ang pabor sa ginagawang investigasyon ng House Quad Committee dahil sa extrajudicial killings, ganyan din sa illegal drugs at paglipanan ng pogo sa bansa. Sa resulta ng Pulse Asia Survey, 61% ang mga Pilipino ang nagsasabing suportado nila ang nasabing investigasyon, 24% ang undecided at 11% naman ang tutol. Nasa 37% naman ang maasang mapaparusahan ang mga opisyal ng gobyerno na responsable sa EJK, illegal drugs at pogo operation sa pamamagitan ng investigasyon ng Quad Committee. Pinakamarami sa mga respondent ay mula sa National Capital Region, umabot ito ng 73%, 66% naman ang naitala mula sa Balance Luzon, 59% sa Visayas, 46% sa Mindanao at 30% ang undecided. Samantala, mamaya pag-uusapan ho natin itong kumakalat na sakit niyan ho sa China ha. Wala pa tayong update sa Hong Kong, Malu. Dito muna tayo sa showbiz. Aba, si Kim P. De Leon daw maraming na-realize sa kanilang naging tampuhan ng amang si Joey De Leon. Showbiz muna tayo mula kay Morley Alino. Morley, good morning.
Gising ng showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Nagkaroon tayo ng chance na makausap si Kim P. De Leon at mariing sinabi ng aktor na marami siyang pagkukulang pagkakasala sa kanyang amang si Joey De Leon. Halos 5 taon din tumagal ang samaan ng loob nilang mag-ama, pero at the end of the day ay napag-isipan ni Kim P. ang marami niyang pagkukulang. Naroon pa rin daw ang mainit na pagtanggap at pagmamahal ni Joey sa kanya nang sila ay magkita. Napaiyak ang naturang aktor nang ipakitang muli ni Joey De Leon ang dating kwarto ni Kim P. De Leon sa kanilang tahanan. Napayakap at humingi umano ng paumanhin at sorry si Kim P. sa kanyang ama. Napaulit-ulit namang sinasabi ni Joey na huwag na, tama na. Ang importante ay maligaya at masaya ang ngayon ang mag-ama. Sa kabuuan, sinabi pa ni Kim P. na sana daw ay manatiling maganda ang relasyon nila ng kanyang amang si Joey at kailanman ay hindi na mangyayaring muli ang samaan ng loob. Yan ang ating DZRH Showbizatas News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! 10 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Baka kayo po may mga importanteng lakad. Meron po tayong dalawang formulation ng family alcohol na pwedeng baunin, proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yung po namang mabangong family rubbing compound improved alcohol, ayan ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH about na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Mahiwagang tunog! Tama nga, 16,000. 16,000 po ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Aha. Basta yung dalawang items na hinahanap natin, parehong matatagpuan sa bahay, opisina, eskwelahan. Ayan, ha? Ngingiti-ngiti si Rita na, alam mo na ba? Alam mo na? Magaling. Huwag mo isi-share. At saka yung prinsipyo ng P6 na ginamit. Ha? Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. At doon sa mga sasali online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Maganda umaga, Pilipinas! Ano nga ba itong tinatawag na HPMB o Human Metapneumovirus? Haba. Dito na tayo, HPMB na lang para mas maikli. Nahihirapan pa natin ating sarili. Kasama na natin si Brian Posadas mula sa Tayaxis Health Ventures. Sir Brian, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Kong Angel, at sa mga tagapanood at tagapakinig natin sa DCRH sa Magandang Umaga, Pilipinas. Oo, laganap po ito ngayon sa China. Pero kanina, hinihintay nga natin yung report galing sa Hong Kong dahil may mga report din na meron rin sa Hong Kong. Pero sabi mo, sa Pilipinas, matagal lang nandito ito. Oo, tama, Kong Angel, no? Ang human metapneumovirus or yung HMPV na kinakatakutan, no, ng marami ngayon, no, dahil nga sa mga kumakalat sa social media, it's not a new virus. Hindi siya yung kagaya nung dati na parang novel coronavirus natin, ang natawag natin ng COVID before. Kasi 2001 pa ang human metapneumovirus, and it has been present throughout different countries already, kasama yung Pilipinas. So meaning, matagal na tong nakakalat, no? Basically, andyan siya sa paligid natin, kagaya ng mga ibang viruses natin, except that recently, no, nung mga late na last year, no, towards the end, si China kasi has experienced a significant increase. Medyo tumaas yung number ng HMPV cases nila sa country nila. So, ano yung HMPV? So, para siyang it's an infection ranging siya from mild cold-like symptoms to severe respiratory illness. So, ang tawag namin dito mga influenza-like diseases. So, ang simptomas ng HMPV ay parang trangkaso.
hawig na hawig sila, no? Except that kasi ang trangkaso na nararamdaman natin ng influenza-like na sakit, iba-iba yung possible na virus na nagkakos nga, no? It can be respiratory syncytial virus, HMPV natin, or yung mga coronavirus, and of course, we have yung influenza virus. So, yung HMPV, matagal na yan, 2001 pa, umikot na rin yan sa Pilipinas. So, meron na rin yan sa Pilipinas. And usually, nagli-lead siya to bronchiolitis, yung pamamaga ng bronchioles natin, and pneumonia. No? Primarily, ang apektado dito yung mga young children, elderly, and weakened immune system. So hawig siya sa mga naapektuhan yung mga vulnerable groups natin. So towards last year, no, end of last year, nagkaroon ng increase mga around 6.2% na positive respiratory illness test sa China, sa northern part, no, ng China. Ay, yung malamig. Na nakita. Yung Sa sobrang- malalamig yung sobrang na lugar. lamig. No? This surge also, no, nagkaroon ng concern sa mga nearby regions kasi papasok din tayo sa malamig na panahon. Pero hindi lang kasi talaga sa Pilipinas yan. No? Dahil nga matagal na yan, ang nangyari, no, nagkaroon ng outbreak sa China, tumaas yung cases. Lahat ng countries ngayon, they started monitoring as well. No? They looked at HMPV cases in their country kasi dumadami nga. Meron sa India, may mga cases din na nag-spike sa India tumataas. Sa Malaysia tumaas din, sa Kazakhstan, no? And other colder countries. Even US, may mga reports sila ng HMPV cases. Even sa Pilipinas, may mga reports na tayo ng HMPV cases. So it's not something na kakalat. Kaya lang, yung increase ng cases nito, hindi siya connected. Hindi kagaya nung COVID natin na from China, umikot sa iba-ibang bansa, na nakukonect siya, na kumakalat siya. Eto, nandun na siya sa mga bansa, except that there are increases, tumataas yung cases kasi lumalamig yung panahon. So parang lumalabas, nakapag-adapt na tayo. Yes, and based dun sa mga ibang studies nga, no, lumalabas, nung na-discover yung HMPV actually, nakita nila na before pa siya officially na-document, nakakalat na tong HMPV kasi may mga ibang na-test sila na meron ng antibodies with this specific virus. So, ano lang, talagang tumataas lang yung cases niya. Kagaya naman sa Pilipinas even all other influenza-like diseases natin, usually tumataas yan from December, usually pag palamig yung season. Because again, yung virus, no, like respiratory syncytial virus, kagaya na nabanggit ko kanina, the rhinovirus, which causes the common colds natin, usually, pag cooler yung weather natin at bumababa yung humidity level natin, mas nagta-thrive yung virus, mas bumibilis yung kalat. Tapos pag cold kasi yung air natin, Kong Angel, what happens, yung nasal passages natin, sa ilong natin, no, nagdadry yan. Because it becomes drier, it becomes more vulnerable for infection. Mas madaling makakapasok yung mga virus, mas mabilis tayong na-infect pag taglamig. Aside nga sa nagtatrive talaga yung virus kapag malamig yung panahon. Kaya if you would notice, the outbreak happened in the northern part of China kasi doon unang lumamig. So habang pababa yung hangin na mas malamig, lalamig din sa ibang lugar, magtatrive yung mga virus. So that's the reason why tataas possibly yung mga respiratory illnesses natin in the coming few weeks. But it's not like kumakalat siya. It's there. No, the virus is there. Okay, at saka sabi mo nga, nakapag-adapt na tayo, meron na tayong mga antibodies na na-develop, even without any vaccine na kinakailangan iturok pa sa atin. Kanina sabi mo, Sir Brian, pagka malamig, nanuno yung ating ilong. Bakit pagka malamig, saka tayo sinisipon? Yeah, kaya tayo sinisipon kasi may viral infection. It's usually caused by your rhinovirus. Kaya tayo sinisipon, no? So yung sipon na lumalabas sa atin, these are the reactions of our body, no? Na nagkakaroon ng may infection ka, kaya nagsisipon ka. It's symptoms na meron ka ng viral infection. Hindi siya nabasa dahil sa air, kasi technically a cold air is dry. No? So hindi siya dahil sa hangin na nagbasa yung ilong mo. It's a body's response, no, to a virus that came inside your body. Kaya dapat talaga binubus mo yung inyong immune system. Oo, kaya pala, correct. Alam mo niyo, malaking tulong talaga si Ultabayo. Kita ho ninyo, hindi ako basta-basta sinisipon.
di ba? Malamig na ang panahon, di ba? Bumiyahe tayo sa mga winter area. Yabang na natin konti. Pumunta kami ng Hokkaido, doon kami nagpasko. Lamig doon, may snow, ha? Pero wala, hindi kami sinipon. Salamat sa Ultabayo, ha? Actually, Kong Angel, yung buong family namin, kakarating lang namin kagabi from Hong Kong. Medyo malamig kasi talaga doon. No? 4 days kami, we were in Hong Kong for the past 4 days. Malamig naman talaga. Lalo na pag towards gabi, talagang mararamdaman mo, sabi nga ni Teo, ang lamig nung panahon. But, yun nga, talagang prevention kasi. Pag viruses kasi, like halimbawa yung mga binanggit natin, lalo na HMPV, wala namang vaccine for human metapneumovirus eh. Walang diniscover na vaccine kasi nga usually it's mild eh. And kaya nung mga ng immune system natin. Kaya lang, again, ang risk as always, yung mga bata at yung mga matatanda at yung mga immunocompromised. Ano yung mga immunocompromised? Yung mga diabetics natin, mga nakikinig sa atin ng mga diabetiko, mababa ang immune system niyan because of the sugar spike, no? Or the increase of sugar in your blood also decreases your immunity. So, etong tatlong grupo na to and all other vulnerable groups natin, sila yung mas mabilis mahawaan ng infeksyon dahil mababa yung immune system nila. Kailangan talaga nila ng tulong. No? So, even yung kids naman kasi namin kung talaga naman nag-ultabayo yan. No? And again, prevention and treatment would always be hand hygiene, respiratory etiquette natin. Hindi nila kailangang mag-face shield. No? Pero kung medyo sinisipon sila, mag-face mask sila para hindi kumalat kung ano man yung virus na meron sa kanila. Ayan, Teka muna, kailan ba lalabas yung FDA approval na pwede na gamitin ng minors ang ultabayo? Although pwede na, actually, sabi mo nga. Pwede na. Lumabas na siya. Nire-revise na lang namin yung mismong packaging. Okay. It's good for 3-year-old and above. So, sa mga bata, kaya mga kids namin, we have 8 and 11, they're taking it, hinahalo sa inumin nila kasi it's a capsule, right? Ino-open namin yung capsule para yung active ingredient niya hahalo namin sa drinks nila, usually on their milk or on their hot chocolate drink. Tapos yun yung iniinom nila. And yeah, talaga naman, no? Sabi ko nga, pwede sa hot, ha? Talaga sa amin. Pwede sa hot, ha? Pwede sa hot, pwede sa warm water. Yes, hinahalo namin siya. Okay siya. Kasi nga it's a killed heat killed siya. So it's stable kahit sa mainit na tubig. It's stable and it will still have its effect. No? So, yan, buong family namin technically we're taking. And sabi ko nga, kagaya na sinabi mo Kong Angel, kahit naglalamig yung panahon, the most that we would feel nasal drip. Kung medyo nag-start masama pakiramdam mo, you will feel that your body is really at work, kaya niyang labanan. No? Ang bilis ng recovery kung sakali mang magkaroon ng kaso, mas shorter. So, as lagi sinasabi namin, prevention is always better. And kung sakaling meron, mas mag-proactive tayo. And of course, avoid na lang din natin yung mga close contacts with a lot of other people. So, nothing to worry about HPMB. Ayun ang problemahin ho ninyo ay ang ating economy. Ayan. Sir Brian, thank you. Maraming salamat for joining us. Magandang umaga. Thank Happy you so New much, Year. Kong Angel. Si Brian Posadas mula po sa Theoxis Health Ventures. Maganda umaga, Pilipinas! 22 makalipas ang alas 5 ng umaga. Umaga, Pilipinas! 26 na makalipan sa alas 5 ng umaga. Malu, baka may makontak tayo mula sa sa LA, para makakuha din tayo ng latest development natin doon. Si Jojo nakabase yun sa Washington kaya medyo malayo. LA kuha tayo doon sa LA. Ay, magandang umaga din sa mga tagapag-asa, ha? Para ho doon sa mga pauwi ng Pilipinas, lalong-lalo na sa mga seafarers natin, sa mga galing ho ng ibang bansa, pauwi ng Pilipinas. Huwag na tayo magpasalubong na imported na tsokolate. Meron rin dito sa Pilipinas tangerine chocolate. Yan po ay produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Ang tangerine chocolate po ay gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DOST at saka ng DTI para maging global po ang dating, ha? Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce po sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-0955-935. Wala pa ho sa mga grocery stores dahil po sa kinakailangan pa nilang palakasin talagang production ho nila, online pa lamang daw po, kulang na yung supply. Tangerine Chocolate.ph, i-check nyo ninyo. Nandyan po yung magigit 10 variants po ng Tangerine Chocolate na pwede ho ninyong pagpilian. Ang mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka.
Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik po natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Bumuo naman ang Department of Education Uniform Committee, ang DepEd, na siyang tututok sa mga alalahanin ng mga guro hinggil sa kanilang uniforme. Kaugnay nito ng inilabas na dress code ng Civil Service Commission para sa mga empleyado ng gobyerno na nagmamandato ng pagsuot ng Pilipiniana tuwing Lunes. Binubuo ang Uniform Committee ng DepEd ng mga kinatawan mula sa siyam na national organization at mga asosasyon ng mga guro at mga non-teaching employees. Pangungunahan ito ng Undersecretary for Human Resource and Organizational Development at isang Assistant Secretary, yung Assistant Secretary for Operations. Layo ng nasabing komite na tiyaking profesional at angkop ang mga uniforme ng mga school personnel sa kanilang trabaho at gayon din sa paligid, sa mga paaralan sa buong bansa. Dahil dito, habang wala pang pinal na bagong internal dress code ang DepEd, ang kasalukuyang uniform policy muna nila ang gagamitin ng mga teacher. Ayan, klaro ha. Wala namang masama ho doon. Kaya lang, ang sinasabi ho ng Teachers Dignity Coalition, dagdag gastusin ho ito. Pero ang layunin lamang po ng inilabas na mandato po ng Civil Service Commission, mapalakas din po ang Philippine textile industry. Oo. Bumibili nga kayo ng imported, ba't hindi natin matangkilik, ba't hindi natin masuportahan ang lokal na industriya ho ng tela dito sa Pilipinas? Kaganda naman. Ha? Di kalidad na ho yung mga napoproduce po ng textile industry natin dito sa Pilipinas at nakakatulong po ito para mapalakas din po ang utilization ng Philippine textile. Ayan, ha? Mula ho yan sa iba't ibang mga produkto di ba? Mantakin ho ninyo ngayon, may tela na tayo na galing po sa puno ng saging. Ang karamihan ng mga nagpo-proseso ho niyan, yung mga bilanggo, yung mga detainees na nasa iba't ibang mga penal colonies na meron pong mga sagingan. Yan, doon nila pinaprocess yan. Kaya tinutulungan ho natin lokal na ekonomiya, kasi dati ho itinatapon lang naman talaga ho yung itinatapon lang ho talaga ang tawag dito, ang bani o yung puno ng saging. Di ba? Pagka-harvest, tinatapon na yan. Hindi katulad ng abaka. Sa abaka naman, talagang yung puno ang pinakikinabangan, yung bunga, hindi. Di ba? Ito ngayon, pati ho yung kahit anong ordinaryong saging, lakatan ba yan, o yan ba table na banana, napapakinabangan na po dahil nakukuha na po yung fiber niya at pinaprocess para maging damit. Maganda umaga, Pilipinas! Enrollment sa bagong bukas naman power training sa Caloocan tuloy na ngayong araw. Detalye mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin. Ay po Kuweng Angel, inanunsyo kagabi ng Caloocan LGUs na magsimula na ang gagawing enrollment sa Caloocan City Manpower Training sa North at South para sa unang batch ng mga magsasanay ngayong taon sa kanilang programang Libreng Skills Training. Ayon kay Mayor Alo Malpitan, bukas sa programang ito para sa lahat ng mga residenteng Caloocan o taga-Caloocan na edad 17 taong gulang pataas at nasa high school level o high school graduate. Maaari na niyang mag-enroll mula Lunes hanggang Biyernes sa iba pang batch, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 o 5 ng hapon, maliban na lamang kung holiday. Ibinalita rin ito kagabi na nagbukas na rin ang bagong kursong 2D at 3D. Ito yung amnesyo sa CCMTC sa North, habang kasama na rin ang motorcade repair at engine maintenance sa mga kursong handog ng CMTC sa South. Ang mga lugar ay sa North Doña Aurora, Sampaguita Street, sa Barangay 175, tapos sa South naman ay maaaring magtungo sa First at Second sa Avenue Rojas Street sa Barangay 41 sa lungsod ng Caloocan. Rich 23 Edwin Duque, nagulat sa Lisa Rich, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Kinilala, pinuri ng iba't ibang partido politikal ang pamumuno ni Speaker Martin Romualdez na nasa likod ng matagumpay na pag-abot ng Kamara Representantes sa 19th Congress sa kanilang current performance. Ang pagsuporta sa pinuno o pamumuno ni Speaker Romualdez
ay magkakahiwalay na pinahayag ng Lakas Christian Muslim Democrats, National Unity Party, Nationalist People's Coalition at Nationalist Party, gayon din ang Party List Coalition Foundation. Ayon sa NUP President na si Camarines Sur Representative El Rey Villaperte, hindi naman daw maitatanggi na naging produktibo ang Kamara sa ilalim ng pamumuno ni Romualdez. Sinabi ni Villaperte na ipasa ng Kamara ang halos lahat ng mga panukalang prioridad na maipasa ng Legislative Executive Development Advisory Council at LEDAC. At nabanggit din ho ng Pangulong Marcos sa kanyang State of the Nation address. Ito po'y makatutulong upang mapaganda ang kalagayan ng buhay ng bawat Pilipino, lalong-lalo ng mga mahihirap at vulnerable sector, katulad na lamang ng mga senior citizen, mga persons with disabilities at mga solo parent. Muli namang giniit ni Lakas CMD Senior Deputy Speaker Aurelio Don Gonzales, ganyan din ng House Majority Leader na si Manuel Jose Manix Dalipe ang kanilang pagsuporta sa Pangulong Marcos at kay Speaker Romualdez. Sinabi nila na sa ilalim ng pamumuno ni Romualdez, nag-isa mga miyembro ng Kamara sa paghatid ng pro-people na mga panukala alinsunod sa development goals ng Pangulong Marcos. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga po dyan ho sa Quezon, sa mga taga Calaca City. Magandang umaga po sa inyo at sa iba't ibang panig ng ating kapuluan sa mga taga Hulosulu. Magandang umaga po. At saka syempre sa mga taga North Cotabato, magandang umaga po sa inyo. May nagbabalik dyan sa isang politikong olat. Ayan, nagbabalik yung isang talo ng kandidato at kung ano-ano naman ang iniimbentong mga kwento. Ingat ho kayo sa mga ganyang buladas, ha? Maganda umaga, Pilipinas! 5:34 ang oras sa buong kapuluan. Ay magandang umaga kay Governor Lala Mendoza. Talinio, Talinio Mendoza pala, baliktad. Gov Lala, maraming salamat ho sa inyong patuloy na pagsisikap na mapaglingkuran ng maayos ang ating mga kababayan, ha? Lalong-lalo na sa inyong pagsisikap na mabuksan yung pong Central Mindanao Airport, yan pala, walang visibility ang NEDA, kaya pahirapan ho sila na ito'y mabuksan kaagad, pero pag ito'y nabuksan, malaking tulong ito para yung pong mga produkto, agricultural produce at iba pang mga high value products ng North Cotabato, mailuwas na ng diretso dito po sa Mindanao. Malaki-laki na rin ang investment dyan, ng DOTR at ng iba pang mga concerned agencies para ho maging operational na ang Central Mindanao Airport. Maganda umaga, Pilipinas! 5:35 ang oras sa buong kapuluan. Si Grace Castañeda mula sa Pag-asa, kasama na natin. Ma'am Grace, good morning. Good morning din po, Sir Angel, at sa ating mga taga-subaybay. Sa kasalukuyan nga po, patuloy pa rin makakaranas ng mga pag-ulan yung malaking bahagi ng Visayas, Bicol Region, Mimaropa, maging yung bahagi din po ng Quezon, dulot pa rin yan ng shear line. At yung area po ng Bicol Region, maging yung ilang area po ng Eastern Visayas, is patuloy pa rin po makakaranas ng mga moderate to heavy at kung minsan ay mga intense na mga pag-ulan. So mataas pa rin po yung banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa dun po sa mga areas na yan. At patuloy pong pag-iingat para sa ating mga kababayan dyan, and also makipag-ugnayan na din po tayo sa ating mga LGU, lalong-lalo na po dun sa mga areas na prone po sa mga pagbaha at pagguho ng lupa, maging yung mga areas din po na patuloy pa rin nakakaranas ng mga pag-ulan simula pa nung mga nakaraang araw. Samantala, ang ITCZ naman po magdudulot din ng mga pag-ulan sa Caraga at Davao Region. At ang Amihan naman patuloy pa rin nakakaapekto sa Northern at Central Luzon, kung saan dala pa rin po nito yung malamig na panahon, maulap na kalangitan na may mga kasamang pag-ulan sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, maging sa bahagi din ng Central Luzon. Samantala po, dito naman sa Metro Manila, maging sa nalalabing bahagi ng ating bansa, meron tayong mararanasan lamang ng mga isolated na mga pag-ulan. Dulot po yan ng amihan at ng mga localized thunderstorms. And sa kasalukuyan, wala tayong minomonitor or namamataan na sama ng panahon na maaari po makaapekto dito sa ating bansa. At dulot naman ng amihan, meron tayong nakataas na gale warning sa seaboard siya ng Northern Luzon, kung saan hindi po muna natin pinapayagang pumalaot yung mga kababayan nating mga isda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga. Maraming salamat, Grace, at tuloy-tuloy hanggang weekend, itong ganitong panahon na binabanggit mo. And then
next 3 days or hanggang weekend po, patuloy pa rin po makakaranas ng mga pag-ulan na dulot ng shear line itong silangang bahagi ng Southern Luzon Southern. at Visayas. Oo. Yes po. Pati Visayas. Ay, saan Palapag? Maulang, magdamag na maulan dito sa amin sa Palapag. Saan ba itong Palapag? Anyway, magandang umaga ho sa mga taga-Palapag. Ha? Ma'am Grace, thank you ha. Magandang umaga. Maraming salamat din po at mag-ingat po tayong lahat. Si Grace Castañeda mula po sa Pag-asa. Maraming salamat muli sa ating mga forecasters ho natin, sa mga meteorologists ho natin dyan po sa Pag-asa na patuloy po ang kanilang pagsisikap na makapaghatid sa atin ng mga makabuluhang impormasyon. Maganda umaga, Pilipinas! 5:41 ang oras sa buong kapuluan. Inumpisahan nga pong ipatupad ang 50% na dagdag sa benepisyo ng PhilHealth na isinusulong ng Agri-Party List Representative si Wise Lee sa Kongreso. Ito ay bahagi ng commitment ni Willie Lee, Wise Lee, na pukpukin ang Department of Health upang obligahin ang PhilHealth na dagdagan ng tulong para sa mga miyembro. Ganyan sinabi ng kinatawan na hindi pa rin sapat yung 50% na adjustment sa health packages dahil bilyon-bilyon piso pa rin naman ang unused funds ng kumpanya. Ayon pa kay Congressman Lee, mananatili ang kanyang krusada hanggat hindi nagiging libre ang gamot at pagpapaospital sa mga miyembro ng PhilHealth. Pinuri naman ang sektor ng kalusugan si Congressman Lee dahil sa kanyang walang humpay na panawagan sa PhilHealth na itodo ng dagdag benepisyo para sa publiko. Maganda umaga, Pilipinas! Oras muna sa buong kapuluan, 42 na makalipas ang alas 5 na umaga. Din po dyan sa Edmonton. Ingat ho kayo ha. At magandang umaga din po sa mga suki natin sa Japan. Naku, malamig din ho ngayon sa Japan. Lalong-lalo na dun ho sa mga lugar na nakakaranas ho ng snow. Ingat-ingat ho kayo ha. Sana meron kayong ultrabayo dyan para meron kayong proteksyon laban ho sa mikrobyo. Ano nga bang ultrabayo? Yung ultrabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis sprain plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Ang ultrabayo po ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya pagpasok po nito sa ating katawan, talagang napaka-potent. Itinataboy po nito yung mga toxins sa ating katawan. Kaya't lumalakas muli ang ating immune system. Binuboost nito yung ating immunity. Ang ultrabayo din po ay nakatutulong para ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, nakapagre-relax ang ating katawan. At siyempre, nagkakaroon tayo ng panibagong sigla sa pagharap sa bagong bukas. Yun po yung mga benepisyo sa atin ng ultrabayo. Kung meron po kayong mga concerns pa, meron po mga medical experts tayo nakastambay sa 0917-110-6580. Ang ultrabayo po ay available sa Mercury Drug, Amesco Drug, John's Pharmacy, Curamed, at Pasmed Pharmacy. Pero siyempre sa lahat ng mga branches ng Mercury Drug meron ho yan. Halal certified, ito po ay rehistrado sa Food and Drug Administration. At sabi nga po ng mga dalubhasa, kinakailangan ho nating alalahanin, ang ultrabayo po hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Nakatutulong para i-boost ang ating immune system. Yan po ang benepisyo sa atin ng ultrabayo. 46 makalipas ang alas 5 ng umagang malawakang Oplan Bakla sa Quezon City, isasagawa. Ayan, yung mga kandidato, pinapaalalahan ang maglagay lamang ng election material sa tamang lugar. Huwag ho ninyong ilalagay sa mga puno, mga walang hiya kayo ha. Yung mga, turuan nyo yung inyong mga alipores. Huwag nyo naman papakuan yung puno. Siguro, ilagay nyo nga sarili nyo. Ha? Hindi ka na nga gumagalaw dyan. Pagkatapos papakuan ka pa, wala kang kalaban-laban. Diba? Ilagay niyo yung lugar niyo sa puno. May buhay po yung mga puno na yan, di ba? Huwag niyo namang aabusuhin yung mga puno yan, ha? Detalye na balita mula kay Bal Gonzales, RH5 Bal. Good morning. Good morning, Kuya Angel. Dahil dyan, arangkada na muli ang malawakang Oplan Baklas sa lungsod ng Quezon. Ito'y upang pagtatanggalin at pagbabaklasin ng mga streamer, mga tarpaulin, billboard at iba pang mga political at advertising propaganda na nakapaskil sa mga hindi otorisadong mga lugar. Kapansin-pansin kasi, Kuya Angel, ang mistulang fiesta na mga nakasabit na mga banner na naglalaman ng pagmumukha ng mga kandidato, lokal man o nasyonal, na nagkalat sa iba't ibang lugar sa Quezon City. Giniit ng LGU ang umiiral na city ordinance na nagbabawal sa pagsasabit ng anumang political propaganda, maging ng mga ads ng mga produkto sa ipinagbabawal na mga lugar, gaya ng poste ng Meralco, pampublikong kagamitan at pasilidad tulad ng street sign,
traffic light, signal post, tulay, maging na mga overpass at sa mga puno. Babala ng city government sa mga politiko at ganon din sa mga negosyante na ngayon pa lamang ay magkusa ng magtanggal ng mga election at advertising materials dahil kasado na ang malawakang Operation Baklas na isasagawa anumang araw at anumang oras. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Bal, dapat yung mga yung mga nakukuha na pagkukunan pag may multa wala. Dito sa ordinansa, Kuya Angel, may kaakibat na multa sa pagkakaalam ko, Kuya Angel. Bakit hindi pagmultahin? Bigay sa atin yung listahan. Kunin mo yung listahan ng mga natanggalan nila. Pagkatapos, isa-isahin nating broadcast. Di ba? Dagdag na kita yan para sa lokal na pamahalaan, di ba? Maganda yan na Kuya Angel. Kukunin natin yan dun sa city government, particular na dun sa Department of Public Order and Safety dahil ito yung naatasan, Kuya Angel, na magsagawa ng pagbabaklas kasama ang Quezon City Police District maging ng bawat mga barangay, Kuya Angel. Alam mo, matutuwa ka, Kuya Angel. Meron nga dito sa isang barangay dito sa Quezon City. Hindi ko na lang babanggitin kung saan. Abay, may mga politiko bumabati ng pista daw. Abay, sa February pa naman yung piyesta. Ano pa lang ngayon? Ikaw naman. Siyempre naman, para hindi sila makalimutan na may piyesta. Doon sa pagbati, Kuya Angel, mas malaki pa yung mukha kaysa doon sa letra. Parang kilala ko na yan. Hindi, baka naman mamaya yung hindi lang nila kakampi ang tanggalin. Dapat lahat. Hindi, panglahatan. Panglahatan. Ang namamahala dito, Kuya Angel, ay yung Quezon City Police District. At meron ding representante, Kuya Angel, ng Commission on Election. Dapat lang. Tsaka yung mga yung mga sasakyan na hindi naman kanila, mga ambulansya ng mga barangay, dapat yung pagtatanggalan na rin ang pagmumuka. Gaya halimbawa doon sa isang yung dating player, pangalan nga noon, na yung pangalan ng barangay kapitan pagkaliit-liit yung mukha niya binalot yung buong sasakyan, di ba? Franz Pumaren, yun si Congressman Franz Pumaren, inaako yung hindi niya naman project ng barangay, inaako. Sus, may ginoong buhay to. Paano niya pa naging pag-aari ang ambulansya ng barangay? Pera niya ginastos niya doon? Hindi naman pera niya yan diba? District 3 pala yung binabanggit mo, Kuya Angel. Siya din ba yung tinutukoy mo? Hindi naman. Yan, sabi ding mga nagkalat na streamer. Ano dyan sa may bahagi nitong dito sa may Cubao, Kuya Angel, dito sa may Pituason, Sus Mariosep. Sige, dito natin. Kalat na mga election propaganda dyan sa mga poste at iba pang lugar dyan sa bahaging yan ng Quezon City. Pero wag daw mag-alala yung QCPD, partner. Dahil yung kanilang offline backlash ng mga propaganda materials na yan, gagawin nilang magiging araw-araw nilang problema dahil tinanggal nila, bukas magkakabot na naman yung mga walang hiyang politiko. Dapat talaga may multa di ba, para madala. Diba? Diyan papasok yung ordinansa. Yung ordinansa dito sa Quezon City na inakda. Itong City Ordinance number SP 2021 Series of 2010. Isipin mo, 2010 pa pala to, Kuya Angel. Itong ordinansa rito. Alam mo naman yung mga ordinansya natin, suggestion lang yan kuminsan, hindi naman talagang sinusunod. Diyan magkakasubukan. Sige, update mo kami from time to time, ha? Val Gonzales, back to you, Kuya Angel. Maraming salamat, Val Gonzales. Alam mo ninyo, hindi lang naman tayo nagkakaroon ng lokal na eleksyon, pati naman ibang bansa. Pero punta ka sa Japan, halimbawa, partner. May eleksyon sila doon, ha? Naku, pagkaliliit ng mga ng mga campaign material nila. Dito sa atin palakihan di ba? Palakihan. Anyway, maraming natutuwa diyan dahil nagkakaroon ng negosyo, Pero utang na loob. Hindi naman natin kayo pipigilang maglagay lalo na kung may pahintulot naman yung private property, Pero utang na loob. Huwag po siya puno. Please. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, doon sa mga pupunta dyan po sa St. Monique Ballet, sa Binangon ng Rizal, pagkakataon ho ninyo magkaroon ng luxury home, luxury home na affordable, St. Monique Ballet, the most prestigious project ngayon sa Binangon ng Rizal. Pwede ho ninyong puntahan at tingnan yung kanilang model townhouse na Bianca. 2-story townhouse yan na may balcony, 2 hanggang 3 ang bedrooms, Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month, payable in 30 years. Makipag-ugnayan sa
0917-797908 para po sa karagdagan detalye. Yung bang pagkagising ho ninyo, syempre gusto mo na malamig na simoy ng hangin ang sasalubong sa inyo. Ayan, St. Monique Ballet. Ayan, syempre pagkatapos sa malamig na simoy ng hangin, gusto mong tumanaw ng magandang tanawin, nature na nature. Nasa taas din ho ng bundok yan eh. Ayan ha. Kaya para ho sa mga nature lover at gusto ho ng malamig na simoy ng hangin, St. Monique Ballet, the most prestigious project yan po sa Binangon ng Rizal. Pasyalan nyo na ngayong araw, bukas, Sabado ha, at saka sa Linggo para ho sa inyong chance na magkaroon ng affordable na luxury living. Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga taga-Republic of Palau, sa mga suki natin dyan sa Republic of Palau. Kamusta na po kayo ha? Sa mga Pilipino dyan na imbagdabigan sa ating mga kababayan dyan po sa Cagayan Valley. 5 senior officers kasama sa pinakabagong balasahan sa PNP. Detalye na balita mula kay Edgel Parosa, RH52 Edgel. Kuya Angel, itinalaga sa mga bagong posisyon sa panibagong balasahan ng Philippine National Police itong 5 senior officer hanggang kamakalawa. Batay sa general orders na pirmado ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil at nakita sa Campo Crame kahapon, hiniram bilang acting director ng Aviation Security Group si Police Brigadier General Christopher Marshall Abesha, habang si Police Brigadier General Ramil Ramones Montilla naman ay itinalaga bilang acting director ng Headquarters Support Group. Inilagay naman bilang acting director ng PNP Anti-Kidnapping Group si Police Brigadier General Ruel Cuevas. Samantala, si Police Colonel Mariano Cureg Rodriguez ay inilagay naman bilang acting deputy regional director for administration ng Police Regional Office 11 o sa Davao Region. Bagong acting deputy regional director naman for administration ng Pro 12 si Police Colonel Arnold Santiago. Nauna nang sinabi ng PNP Public Information Office, bunsod ng mga naunang balasan ngayong taon nang nauna ring pagretiro ng ilang opisyal noong katapusan ng 2024. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Edniel, kailan ba magre-retire si General Marbil? Parang February, Kuya Angel eh. Malapit na rin. Parang malapit na rin. At basta mga first quarter, Kuya Angel, kung daw nagkakamali. At tinansin rin natin kung may extension, lalo pat nagkakaroon tayo ng halalan ngayong taon. Sino ba mong contender na malupit? Bukod kay Tateng? Bukod kay General Nartates? Oo, yan, si General Tateng din ang naririnig na pangalan na maugong, pero maliban niya, Kuya Angel, ay wala pa tayong impormasyon kung sino-sino yung mga medyo napipisil na pumalit sa bagong TNT chip. Okay, maraming salamat, Edniel Parosa, RH52 Edniel. Thank you. Ayan ha. Okay lang, yun ang bad news. Binabangkit ni Edniel. Baka ma-extend pa. Utang na loob, Mr. President. Ala namang performance yan. Maganda umaga, Pilipinas! Pakitsugi na. Critical ngayon ang isang 42 anyos na ginang matapos paulit-ulit na pinagsasaksak ng sariling mister sa loob ng kanilang bahay sa Cebu. Ayon sa investigasyon ng pulisya, selos ang naging ugat ng marahas na pag-atake ng suspect na si Leon Amancio sa kanyang misis na si alias Nela. 6 na saksak sa katawan ng natamo ni Nela na ngayon ay nilipat sa Vicente Soto Memorial Medical Center sa Cebu City dahil sa tindi ng pinsalang tinamo nito. Batay sa ulat, nagwawalis ng bahay o sa bahay si Nela nang biglang mapatakbo sa kwarto dahil sa takot na makita ang kanyang asawa. Naisara ng biktima ang pinto pero napuwersa ni mister na makapasok habang may hawak na kutsilyo at dito na pinagsasaksak ang kanyang misis. Mariing itinanggi ni Nela ang hinala ng mister na may kalaguyo umano ito at sinabing napakasiloso lamang ng kanyang mister. Maharap ngayon ang suspect sa kasong prostrated parricide. Maganda umaga, Pilipinas! 4 na minuto na lamang bago mag-ACS ng umaga. Mga mapitagan ha. Nagdiwa nga po ito ng birthday niya kahapon. Kasama sa mga nakapag-celebrate kay Boss Bicaragan, bukod kay Attorney Hil Meneses, bukod kay Boss Nick, si Boss Tony Baraquiel. Ayan ha. Yan po yung mga poging membro ng class mapitagan. Ayan ha. Ba't wala si ba't wala yung ibang mga pogi ha? Boss Emil, good morning. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay hango po sa aral na iniwan sa atin ng Dutch priest na si Desiderius Erasmus. Mas kilala bilang Erasmus of Rotterdam. Ang sabi niya, the less talent they have,
the more pride, vanity, and arrogance they have. All these pools, however, find other pools who upload them. Gandang aral, ano ha? Paalala ho, dahil nalalapit na mag-umpisa ang kampanya. Magbubulahan na naman ho tayo at papalakpakan ng mga nabobola. Isang minuto na lamang, ACS na umaga, magtanim na kawayan para sa kabuhayan at kalikasan. Kuya Angel po, si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo. See you weekend sa linggo sa Radyo Henyo, alas 4, linggo, dito po sa DCRH. Kasama natin si Dr. Roby Cristobal. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Isang minuto bago mag-ACS na umaga. Red Horse.